Ipapategi daw siya. Ipapategi daw po mga kababayan si Maharlika. Kagabi habang nanonood po ako, sabi ko, mixed emotion na ako dito sa tao na 'to. Shout out Nono Vlogs. Mixed emotion na ako mga kababayan. Yung bang nandun na yung awa, nandun yung ines, nandun yung buwiset, nandun yung gusto mo din makulong na ng tuluyan mga kababayan. Unang-una, awa. Awa dahil syempre meron akong anak na babae, meron akong may asawa ako na babae, meron akong nanay na babae, may pamangkin akong babae, na ayaw naman din po natin mga kababayan na nalalagay doon sa ganung alanganing sitwasyon. Kasi no way out na po yan no? Kumbaga po mga kababayan, patapon na ang buhay niyan. Mga boss, bigla mo snap na gano'n, ano? Samantalang nung eleksyon ang saya-saya pa. After 1 year, iba na po ang buhay, no? Hindi na siya totoo yung sinabi niya, hindi na ako makabalik doon sa mga pa-cute-cute kong vlog. Wala na po. No way out na po yan, mga kababayan. So ayaw natin na may mga nagaganong nalalagay sa ganong sitwasyon. Pero wala pong ibang dapat sisihin dito mga kababayan kundi sarili niya lang, no? Hindi mo naman pwedeng sisihin kung sino yung mga nasa likod niyan. Kasi meron siyang sariling desisyon kung gusto niyang patulan, kung gusto niyang sumama doon sa mga taong nagpupush sa kanya na gawin yun. Pangalawa, naiinis, yung tipo bang naiinis ka na sa kanya na stop mo na yan, tigilan mo na. Baka sakali pa, no, na may chance ka pa na maibalik yung kahit papaano yung buhay mo. Kasi ngayon ang nagkaso, Abel Bacudio, Katunying, tapos si Puwi Quiñones. Nakikita ko doon sa mga pagkatao ng mga yan, mga bossing, parang kaya mong kaya mong, uy, patawad na, ganito, ganyan. Alam mo, may pag-asa pa na maisalba kahit papaano, no? Pero ang ginagawa niya, isinasadlak niya yung sarili niya lalo, mga kababayan. Isinasadlak niya pa yung sarili niya. Pangatlo, mga bossing, yung galit na din, no? Putik, pati ba naman PDEA, no? Yung mga drug enforcement na tumutulong o na talagang nagtatrabaho ng mahusay para sa Pilipinas para masugpo ang droga, pagmumukhain mong sila pa yung fake news, mga bossing. Di po ba? Anthony Tanaldog, what's up? So ngayon, nabanggit niya, no? Doon sa kanyang vlog kagabi, ako ay ipapagurgur ni Mel Robles at ni Lisa. Ayan, si Lisa naman po mga kababayan, ang ating First Lady, laging hindi pwedeng hindi kasama sa kanyang vlog yan, mga kababayan. Mga kababayan, no? Kada vlog niya, talagang kailangan may Lisa, may hahas, may ganito, ganyan. Kasi yun na po yung tumatak sa YouTube. Excuse me. Pag dinagay niya lang dyan, is kung sinong iba-vlog niya, possible po na walang views, mga kababayan. Kasi dito sa YouTube, ang style dyan, mga kababayan, kapag ka ikaw na-hit mo na yung isang topic, tapos nakuha mo talagang ang taas ng views, mga kababayan, talagang kailangan magstay ka na doon. Hindi lang po sa political vlogging. Kagaya na din po nung ibang mga content, mga kababayan. Like example, skateboard, ang content mo hindi okay sa'yo, tapos bigla kang nag-content ng something, tapos doon nag-boom, ituloy-tuloy mo yon, mga kababayan. So sa madaling salita, kapag ka hindi Liza Marcos ang kanyang title, mga bossing, walang magiging views, no? Watching from Los Angeles, California. Shout out po sa lahat ng naririto. Noy Pitts, ako, ayan. Shout out, sir.
So, Mel Robles daw po gusto siyang ipategi. Sino po si Mel Robles? General Manager po ng PCSO. Napapansin ko mga kababayan, simula't simula binabanata niya si Mel Robles. Binabanata niya ang PCSO, mga bossing. Sabi ko, ano connect para ipategi ka ng tao? No? Eh kayo nga yung banat ng banat. Kayo nga yung tira na tira sa kanila. No? O, babanata nila. O bakit may nanalo ng 20 beses diyan sa PCSO? Paliwanag nyo o naipaliwanag ng maayos. Bobo na lang kapag hindi mo naintindihan yung yung pagkakapaliwanag, mga kababayan. At the same time, wala nang pumapansin sa tayo, pinapansin natin siya. 'Di ba? Mga viewers, dahil in our side, ako sa side ko, no, mga kababayan, ano kayang fake news na naman ang ilalabas nito? Ano kayang paninira na naman sa gobyerno ang ilalabas nito? Kaya ako laging nanonood do sa live niya. Sa side nyo naman po, baka siguro yung iba sa inyo gustong busitin yung kanilang araw o manonood ako dito kay Maharlika. Mga bossing, di ba? At to be fair naman sa kanila, meron namang mga uto-uto na talagang type nila yung mga ganong content, no? Na talagang hindi pwedeng hindi sila makakarinig ng mga mura. Pagka si Pangulong Duterte nagmura na, biglang magpapalakpakan na po yan, mga kababayan. Ganon. So sabi ko, ipapategi ka. Wala nang pumapansin sa inyong yung mga binabanatan ninyo. Kasi kung mapapansin nyo, mga bossing, yung mga nagkaso sa kanya, no? Yung mga nagkaso sa kanya, mga negosyante. Mga negosyante. So, bilang isang negosyante, kapag ang negosyo mo, kung saan ka kumukuha ng pangkain araw-araw, kung saan ka kumukuha ng pangtulong sa pamilya mo araw-araw, naapektuhan, hindi po malayo talaga, no? Na dumating ka sa punto na idemanda siya, mga kababayan. So, which is, gano'n na nga po yung nangyayari. Di ba? Gano'n na po yung nangyayari. Sila Mel Robles, wala. Hindi sila pinapansin. Pag nagbato sila ng issue, sasagutin, no? Ipapaliwanag. Umabot pa sa Senado. Nagpaliwanag si Mel Robles sa Senado. O, nasoplak silang lahat. Mga bossing. Di ba? Yung pastor nila, paglitaw pa lang po sa Senado, hindi na kayang lumitaw sa Senado. So yung mga kagaya niya na ipapategi, ipapagurgur, no? Nagiging isa na lang po yung mga nila, dahilan nila, bantag. Si Tebes, yan din po ang naging dahilan kung bakit daw nagtago. Mga kababayan, Maharlika naman daw may patong sa ulo, mga bossing. Naniniwala po kayo doon? Sa tingin nyo, dapat pa bang paniwalaan yan? Ang daming mga pinagsasabi, ang daming mga paninira, kahit isa walang ebidensya. Nagtataka lang ako doon sa iba. Siguro, kada nagla-live itong si Maharlika, may ganon, yung parang inoorasyon na sila. para tuloy-tuloy ang paniniwala. Binubuli ni Maharlika si Liza Marcos palagi. O yan, di po ba? Siya yung talagang bumabanat ng bumabanat. Siguro sa nakikita ko nga sa reaksyon niya, mga kababayan, na kapag nagkita yung dalawa nila, kunyari ito sa sitwasyon lang. Kunyari nagkita yung dalawa, mga bossing, no? Tapos walang bodyguard, walang kusino. Siguro siya pa yung tetegi no? Dito sa ating First Lady Kaya dapat talagang medyo malayo po yung agwat niyan. Bibigyan ng distansya, no? Hindi hahayaang makalapit yung tao na, pero hindi naman talaga makakalapit. 355 viewers. Ayan. Thank you po sa 140 likes ninyo. Pero hindi naman talaga makakalapit yan. Unang-una, hindi makauwi ng Pilipinas
Nagiging style na lang nila yon, pati pala si Pastor Kibuloy, 'di ba? Nagiging style na lang nila yon mga kababayan para unang-una yang Senado, hindi ano, hindi sila umattend, no? At nagiging reason na lang po nila yon, mga bossing, para magtago na harapin yung batas ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya dapat magawan ng ano to magawan ng solusyon yung mga ganyang style na kunyari, pag ikaw nagtago at kunyari pinapahanap ka na ng ng otoridad, no? At ikaw ay nagtago, bahala ka, guilty ka na agad nun. Pwede ba yun? Pwede ba yun, mga kababayan? Kasi ang ginagawa nila, gano'n na lang no? Which is alam naman natin na maiimpluwensya silang tao, malalaki silang tao. Pastor Kibuloy, takot sa kanyang kaligtasan, samantalang sandamakmak yung bodyguard. Samantalang may doorknob na diamante. Tebes, nakita niyo naman po, imposibleng walang bodyguard yan. Magkano bayad ng gobyerno? Di alamin mo, chismosong engkitero. Sino kami sabi? Paulit-ulit naman yung mga comment na bayad-bayad ng ganyan. Kasi yung mga DDS na ganyan, kaya iisa lang po yung mga comment nila, iisa lang yung mga sinasabi nila. Kasi doon sa pinag-uusapan, hindi nila kayang sumabay, mga bossing. Hindi nila kayang magtanong o magtanong nga lang, hindi nila alam no? Kasi wala yan, hindi mga nakikinig doon sa mga issue yan. Basta kami is supporter kami, no? Ng mga Duterte, ganun yung mga yan, mga boss.